Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Lord. Basahin po natin, ang ating pag-aaralan ay sa libro ng Lucas, chapter 2, verses 22 hanggang 40. Sabi dito, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol, pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng mga bansa, sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namanghang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Ang batay lumaking, malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Let us pray. Heavenly Father, we come to you with a humble heart tonight, O God. Nais namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral, Panginoon, sa gabi na ito. May your word do its purposes, Panginoon, sa amin pong mga buhay. May your word, Panginoon, penetrate in the heart and bone marrow, each and every one, O God. At nawa, makita namin ng maliwanag ang nais mo sa gabi ito. Lord, I am so weak, O God, but by your grace that give me strength to stand and speak about your truth, O Lord. May you glorify, Panginoon. May your name be glorified tonight, O God, sa amin pong kalagitnaan, O Lord. At matatapos po, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na babalik sa iyo, O God, ng may kaluwalhatian at pagpapala sa bawat makakarinig nito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay magpapatuloy, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral. At sa libro na binasa natin kanina, nakita natin on how the writer, itong si Luke, isinulat niya para ihatid sa bawat isa, para ipahayag yung
siguradong humanness ng Lord, and even the work of the Lord Jesus Christ, mapapag-aralan natin sa libro po na ito. The last time, mga kapatid, napag-aralan po natin yung pinagmulan, di ba, ng ating Panginoon, yung gaano ka humility yung pinagmulan ng Diyos sa kanyang kapanganakan. At nakita natin doon, di ba, na naipanganak siya sa sabsaban, at makikita din natin sa mga kapanahunan na ito, makikita natin sa gabing ito, mga kapatid, on how Luke present, di ba, yung ating ang Messiah doon sa templo. And it is nire-reveal nito, mga kapatid, yung on why the Lord came to earth at kung papaano, di ba, ang tao mag-respond sa Diyos po na ito. Nakita din natin as we read, di ba, yung salita po ng Lord, yung faithfulness ng kanyang mga magulang, yung obedience ng kanyang mga magulang, ipinahayag sa atin. Nakita natin yung isang matuwid na tao na nagngangalang si Simeon, and even a devoted prophetess na si Anna, and of course yung atin pong Savior, the Savior of the world, na si Jesucristo. At makikita natin dito, gaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid, na ang mga magulang ni Jesus, on how they obeyed, di ba, the law. Si Mary at si Maria at saka itong si Jose, hindi po sila, they are not hindi sila mga tao, di ba, na masasama. Hindi rin sila mga suwail, di ba, na mga tao. Lamang sila po ay mga mahihirap. Mahirap si Mary, mahirap si Joseph. But we can see it here as we read the Word of God, na nag-o-obey sila sa law ni Moses sa mga kapanahunan po na iyon, nagsasubmit sila doon sa batas, di ba, na sinabi ng Diyos po sa kanila. Una, na nakita natin dito, yung purification after birth. Isinulat ko dito yung sa Leviticus. So maunawaan natin kung ano yung ginawa, di ba, na sinunod ng mga magulang nitong si Jesus. Yung purification after childbirth na nakasaad sa Leviticus chapter 12 verses 1 to 8. Sabi dito, the Lord said to Moses, say to the Israelites, a woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her monthly period. On the 8th day, the boy is to be circumcised. Then, the woman must wait 33 days to be purified from her bleeding. She must not touch anything sacred or go to the sanctuary until the days of her purification is over. If she gives birth to a daughter, for 2 weeks, the woman will be unclean as during her period. Then she must wait 66 days to be purified from her bleeding. When the days of her purification from a son or a daughter are over, she is to bring to the priest at the entrance to the tent of meeting a year-old lamb for burnt offering, and a young pigeon or a dove for a sin suffering. He shall offer them before the Lord to make atonement of her, and then she will be ceremonially clean from her flow of blood. These are the regulations for the woman who gives birth to a boy or a girl. If she cannot afford a lamb, she is to bring 2 doves or 2 young pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering. In this way, the priest will make atonement for her, and she will be clean. So nakita natin, mga kapatid, na after purification, di ba, ay kinuha po itong si baby Jesus, dinala sa templo, present nila
because they need to present, di ba, yung first child. May sinabi din sa Exodus yun Exodus 13. Yung ibig sabihin ng kung bakit nila itatalaga sa templo yung unang anak nilang lalaki. At nakita din natin dito as Luke wrote, di ba? Sinasabi niya sa atin na nag-offer po sila. Makikita natin yung obedience ng mga magulang, di ba? Nitong si Jesus. Even they are poor, but they have yung bato-bato at saka yung kalapati, di ba? Na in-offer nila sa templo na nagpapahiwatig, mga kapatid, na sila po ay hindi mayaman. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak na hindi siya privilege. Hindi po siya mayaman. Hindi siya ipinanganak sa palasyo. Siya po ay mahirap lamang na nilalang nung siya po ay naparito dito po sa lupa. So, in-emphasize yun sa atin ni Luke na ang Panginoong Jesucristo ay punong-puno ng kayamanan, glory, di ba? But He, from the beginning pa lang ng kanyang kapanganakan, ay makikita na natin yung humility ng kanyang kapanganakan. Punong-puno siya ng humility, mga kapatid. At even yung kanyang pinanggalingan, nagpapahiwatig, mga kapatid, na sila po ay mahirap lamang. Sila ay nasa low na status ng buhay na iyon sa mga kapanahunan nila. Yet, yung kanyang mga magulang ay nag-abide doon sa batas na sinusunod nila sa mga kapanahunan na iyon. Nagbibigay, nagpapahiwatig na walang law, di ba? Na hindi tinupad ang ating Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa. And He fulfilled yung law na iyon. At ito yung magpapakita, isa sa mga batas, di ba, na ginawa ng ating Panginoon. Nag-submit siya doon sa batas na iyon. Na ang pagiging matuwid, mga kapatid, hindi wala sa status ng buhay ng tao. Kung gugustuhin natin, di ba, dahil sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. At hindi ito wala sa status ng buhay ng isang tao. Yung pagiging, if we want to have a righteous life because of the Lord Jesus Christ, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil mahirap ka. Magpapahiwatig sa ating pong nabasa na even, di ba, ang mga magulang po ng ating Panginoon ay galing sila, even mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa mahirap na pamilya. At ipinakita din sa atin, ipinaalam sa atin na may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Sinulat ito ni Lucas at siya ay isang matuwid na lalaki. Ipinakita sa atin kung sino siya. Siya ay may takot sa Diyos at naghihintay ng katubusan ng Israel. He's hoping for that. He's waiting. He's waiting for the Messiah. At pangatlo, nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit, nasa kanya ang Espiritu Santo. Sabi dito sa Scripture. And He's longing, di ba, yung pagliligtas ng Lord sa Israel. And when Simon saw, di ba, si baby Jesus, kinalong niya ito at nagpuri sa Diyos na ito at ipinahayag, di ba, pumasok siya kasi tinuro ng Espiritu Santo, pinatnubayan siya ng Espiritu Santo at nagpuri siya. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, sabi niya, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas
na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Na itong si Simeon, mga kapatid, siyang matuwid na tao, pinakita sa atin, sinabi sa atin, naghihintay siya sa pagliligtas ng Lord. Sinabihan siya ng Lord na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita, di ba, ang Kristo. So nakita niya when he saw the baby, mga kapatid, si baby Jesus pa lang yun, he identified already. Dahil nasa kanya yung Espiritu ng Diyos. He identified Christ already sa kanyang pagkakita at nagpuri siya sa Panginoon. When we identify the Lord Jesus Christ, mga kapatid, it brings us to worship. When we know Jesus in our lives, it brings us to worship. At sabi niya, pwede na siyang mamatay kasi nakita na ng kanyang mga mata. Nakita niya mismo na ang pagliligtas, mga kapatid, nakikita yon. Nakita niya yung pagliligtas. Ito na yung pagliligtas ng Panginoon na Ilocano na imatangan. Naimatangan na. Ano ba yun sa Tagalog? Nasaksihan ng kanyang mga mata. Thank you, Ate Cynthia. Nasaksihan ng kanyang mga mata. Diba? Yung Kristo na magliligtas, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. At hindi rin yun na-achieve, but by the grace of God. But by the grace of the Lord. At ang salvation na yun, mga kapatid, na nakita nitong si Simeon, it's from God. Hindi sa kahit na anong gawain, hindi sa kahit na law na pinufulfill, diba, ng mga tao sa mga kapanahunan po na. Hindi rin siya seremonya, hindi rin siya tradisyonal para maligtas, diba? But by the work of the Lord, through the Lord Jesus Christ, and by His grace, tayo po ay naligtas. At nakita natin, sabi pa ni Simeon, yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. The gospel, it's not only for Israel. It's global. Ang liwanag na tatanglaw sa buong mundo. Mga kapatid, kaya nga nawa ang salita ng Lord ay mag-shine, di ba? Sa lahat. It will shine beyond. Yung Israel ang lit-lit lang. It will shine. Yung gospel mag-shine beyond Israel. Hindi siya nananatili lang doon, mga kapatid. That's why nakikita natin sa mga kapanahunan na ito, all around the world, there are Christians na naniwala po sa gospel. So hindi lang ito dito, kundi para sa buong mundo. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon. At binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsayin siya ng marami. Makikita natin dito, mga kapatid, ang sinabi nitong si Simon. Mga kapatid, hindi pa niya, baby pa lang si Jesus, but he knows the work of this man. Mga kapatid, nakita niya, di ba, na itong batang ito, sabi niya, itong batang ito ay nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ay magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, it's either kung i-receive mo siya, you will be saved, but if not, you will be judged. At katulad ng sinabi ni Simeon, di ba? It's divided. Di ba? Magki-create lang talaga ng division yung pagdating ni Kristo dito sa lupa sa mga kapanahunan po na iyon. It's either their savior or their destruction.
At nakita natin as Luke emphasizes that through the life of Simeon. At siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa inyo siya. At nakita natin as we go back to the two books na natapos na natin, the book of Matthew and Mark, how they reject the Lord Jesus Christ. At hindi po pumunta rito ang Diyos para lang panoorin, di ba? Ang mga Hudyo sa mga panahonan na iyon. But He came here to teach them, to present Himself as a living sacrifice na i-offer niya para sa kanilang lahat, para sa ating lahat. Hindi lang yon sa kanyang pinili na bansa. Salamat sa Diyos at maibilang tayo. Papuri sa Kanya kasi hindi lang yung pinili niya, di ba, yung Kanya pong iniligtas, kundi ang buong mundo. Nakasama tayo. Magpuri tayo sa Lord, mga kapatid, sa bagay po na iyon. At katulad ng sinabi na it's either destruction ng Israel or kaligtasan ng Israel, because it's them to choose whether they wanted to be saved or they wanted the judgment, di ba, ng Lord na ipapataw po sa Kanya. Some will rise, di ba, sa kanilang pananampalataya. Nakita natin na maraming nag-rise, di ba, na mga Israelites sa mga kapanahunan po na yun. After the resurrection, nag-rise, di ba, yung mga naniwala sa Kanya at nagamit yung kanila pong mga buhay. But there are, and a lot of them, choose not to believe, mga kapatid. At they fall because they reject the Messiah. Ang pagdating po ng Messiah, kahit sa mga kapanahunan po na ito, still, there is rejection. Katulad nung sinasabi ko nga sa inyo, nung coach namin, sinabi ko lang na pray. I teach my son to pray. Tapos sabi niya, because I'm a Christian, sabi ko. Tapos sabi niya, sa mga ganyang usapan, hindi ako, separate daw niya yung sarili niya. Alam niya yun na hindi ko pa nai-intro yung pangalang Messiah or the Lord Jesus Christ. They already nireject na niya yung panalangin pa lang yung sinasabi ko, I'm just telling that I'm a Christian. Pero nireject na niya yon. So, hindi ko na pinagpatuloy. Gusto ko lang namang i-share sa kanya yung pagiging mananampalataya or I'm a Christian. Yun yung sinabi ko sa kanya. At hindi ako nakikipag-usap sa ganyan, sabi niya sa akin. Hindi. Hindi daw eh. So, hindi. So, hindi ko na na-divert na yung usapan sa mga kung paano yung mga ginagawa namin sa gym, at hindi na yung patungkol sa aking anak, kasi nagtatanong siya patungkol sa aking anak. So I told him, di ba, na ganun nga. So sabi pa dito ni Simeon, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Nakita natin, di ba? Mahayag talaga yung iniisip ng mga nagsasabing nagtuturo ng kautusan dahil kay Kristo. Because He will uncover their minds, their purposes sa mga kapanahunan po na yun. Dahil dito, magdaranas ka, sinasabihan ni Simeon, itong si Mary, dahil dito, magdaranas ka, Maria, ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Probably, because sino namang hindi masasaktang ina, di ba? Kung makikita mo yung kamatayan ng iyong anak. On how they will going to betray, di ba? Ibibetray siya ng kanyang mga kaibigan. Makikita yun ng isang ina. Tatalikuran nila siya
Duduraan nila siya. Na-witness yun ni Mary. Kaya nga sabi ni Simeon, parang isang patalim na tatarak sa iyong puso. Kasi tayong mga nanay, tayo na mga nagsilang na or mga tinatawag na ina. Walang nang masasakit pa na makita ang kamatayan ng iyong anak. Na ikaw mismo yung makaka-witness ng kamatayan ng iyong anak. So, he's telling to Mary, he's prophesying to Mary na daranasin mo, 'di ba? Yung pain, 'di ba, na ito na parang matinding kapighati ang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. So nakita natin, 'di ba, yung daranasin or naranasan nitong si Mary at yung kanyang pagiging isang ina. At tayo mga kapatid, if we encounter the Lord Jesus Christ, 'di ba, sa atin pong mga buhay, there is change, 'di ba? Pag naranasan na natin, 'di ba, ang salvation sa ating buhay, there is change sa ating mga buhay. At by the grace of God, mga kapatid, we will continue, di ba? Yung continue yung pag-change, pag gaya ng kanta, purify, na-purify tayo, knowing this Messiah sa atin pong mga buhay. At nakita natin, sabi niya, katulad ng it's either destruction or Savior ang pagdating, di ba, ng batang ito, ng baby ito, sabi ni Jesus. So it's either ang tao pipili, it's either your Savior or your destruction. Kasi ang hindi pipili, di ba, sa Diyos po na ito, sa Messiah na ito, saan ang kahahantungan, di ba, ng kanyang buhay? Hahantong siya, di ba, sa destruction. It's according, di ba, to the word of God. At sabi dito, kaya naroon din, so meron na namang isang character na isinulat itong si Luke. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. So nakita natin ang pangalan nitong si Ana, another character na ibinahagi sa atin ni Luke, mga kapatid. Una, si Ana ay matanda na. Pangalawa, siya ay biyuda. Pero sa kanyang katandaan at sa pagiging biyuda niya, mga kapatid, consistent na nandun siya sa templo. Consistent na nagpupuri siya sa Diyos. Consistent na nananalangin at nag-aayuno siya sa Diyos. He's worshiping the Lord with fasting and prayer. Fasting and prayer yung ginagawa ng tao po na ito. At makikita natin, mga kapatid, na yung faith ng babae na ito, nagpi-persevere siya. Yung kanyang pananampalataya, constant, di ba? Yung consistency, di ba, ng kanya pong pananampalataya. At nung nakita niya si baby Jesus, gusto ko i-emphasize kasi baby pa lang si Jesus eh. He didn't do anything yet. Diba? Wala pang sinabi, diba, sa atin na meron ng trinabaho. Diba, ang ating Panginoon, he is still a baby. Ginaguide pa din siya, diba, ng kanyang mga magulang na ipunta sa templo upang magawa, diba, ma-obey yung law sa kapanahunan po na iyon. At nung nakita nitong si Ana, si
Jesus, sa oras na iyon, nagpasalamat siya sa Diyos. Nagpasalamat siya. He identified, once again, there are two people in the temple who identified the Christ, the Messiah. Simeon and Anna. Sino yung mga ito, mga kapatid? Ano yung klase ng buhay nila? Una, si Simeon, matuwid siya. He is longing for the promises, the fulfillment of the promises of God. Pangalawa, itong si Anna, mga kapatid, he is persevering his faith, her faith. Nag-aayuno at nananalangin siya sa templo. Even he is old, she is old. Old. Kasi yung kung kukwentahin natin, 84 na taon na siyang biyuda. Diba? 84 na taon na siyang biyuda. Tapos, nagsama pa sila plus yung pagsasama nila ng kanyang asawa. Mga ilang taon na siya, old age na siya. Sa mga kapanahunan po na iyon. But still, he consistently in the temple, fasting and praying, praising the Lord. At nung nakita niya, na-identify niya yung Messiah, he praised the Lord. At hindi lang siya doon nag-stay, mga kapatid. Si Anna hindi lang nag-stay. When he finishes praising the Lord, nagsalita siya patungkol sa bata na ito. Patungkol kay Jesus. Saan? Sa kanino? Sa mga taong naghihintay, mga kapatid, sa pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel. Hinihintay nila, di ba, ang Messiah? It's in their Torah. It's in their books of prophesy ito ng mga prophets sa mga kapanahunan po na iyon. At itong si Anna, he started to give thanks to God. At hindi lang yun nag-stop, mga kapatid. He tells to everybody about the Savior. At sa atin, mga kapatid, continuous yung pag-aaral natin, di ba? Continuous yung pagkilala natin. Hindi tayo tumitigil na nag-aaral ng salita ng Lord. Are there a time in your life, mga kapatid, na ibinahagi ninyo ang patungkol kay Kristo? Or natatamad na tayong magbahagi ng patungkol kay Kristo, or nahihiya tayong magbahagi? Or ano pa yung mga reason ng buhay natin para hindi ibahagi, di ba? Or you might say, I'm not perfect. I can't. Kasi yung buhay ko din ay hindi perfecto. Sino ang perfecto? Wala namang perfecto, di ba, sa atin. And when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, our mouth wouldn't be silent. Our lives wouldn't be silent. Proclaiming the gospel, proclaiming who is Jesus sa atin pong mga buhay. At nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Jesus grew, mga kapatid, physically, intellectually, spiritually. Puspos. Yet, hindi siya nagkasala. Because God gave Jesus for a purpose. To reconcile the relationship between human to God na sinira ng kasalanan. So, mamamatay, di ba? Ang tao po na ito, ang baby na ito, na magbibigay, di ba, ng division sa mga kapanahunan po niya nung siya'y nabubuhay.
It's either the Savior or their destruction sa mga panahonan po na yun. Kahit sa panahon ngayon, mga kapatid. Kasi dalawa lang naman ang pipiliin mo. It's either Jesus, your Savior, Lord, or hindi. Or you will reject, di ba, si Jesus as your Savior. At ang bawat kataga na binasa natin, mga kapatid, sa Lucas chapter 2, verse 22, verses 22 hanggang 40, ay nagbibigay sa atin, or naghahayag sa atin, yung tunay, di ba, na pagkatao ng ating Panginoon, yung humanity niya sa mga kapanahunan na iyon, at yung kanya pong perfect na righteousness. Perfect siya. Walang bahid ng kasalanan. At as we end, di ba, yung salita po ng Lord sa gabi na ito, Jesus fulfilled the law. Walang question sa bagay po na iyon. Si Jesus, ibinigay ng Ama for our salvation. Si Jesus, mga kapatid, it's either you choose Jesus or no. It's either He is your Savior or you will reject, diba, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus, mga kapatid, na-recognize ng dalawang tao sa templo on who He is. At lumaki siya na punong-puno, puspos, sabi dito, lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. At sa atin, mga kapatid, knowing that this is Christ, that this is Jesus who gave His life sa atin para tayo'y maligtas. Nakita niyo na ba ang totoong pagiging Kristo ng Kristo natin sa ating pong mga buhay? Or you are just here because you wanted to be present, but not knowing who is our God is. I-present sa atin ni Lucas sa gabi na ito, mga kapatid, why Jesus came and how people should respond to the Messiah. Ang salvation, mga kapatid, hindi siya i-work out mo. Ang salvation, mga kapatid, hindi siya yung sasabihin mo sa sarili mo na relihiyoso ka. Ang salvation, hindi siya ginagawa. Walang sino man sa atin ang makakagawa ng salvation. Only the Lord Jesus Christ. Because ang salvation is only found in Christ alone. Sa Kanya lang matatagpuan yung salvation. At nawa sa gabi na ito, ang salita ng Lord ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Lord ay hindi tatahimik sa ating buhay. Ang salita ng Lord ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Knowing the two person who identified the Messiah, they are righteous, they are faithful sa Lord, at hindi nila nineglect ang pagbibigay ng kanilang sarili sa Panginoon. They constantly prayed, constantly fast, constantly, yung consistent nila sa pag-praise sa Panginoon, nung nalaman nila na ito, na-identify nila na ito yung Christ, continuous yung kanila pong ginagawang pagpupuri sa Panginoon. At sa atin, mga kapatid, do you recognize Christ in your lives? Nare-recognize po ba natin yung Kristo sa buhay po natin? Because if we recognize Christ in our lives, mga kapatid,
it will bring you and me to worship Him. It will shine in our lives who is Christ sa ating pong mga buhay. Truly na hindi tayo perfect and no one is perfect. That's why the Lord give Jesus for us to be perfect in front of the Father. For us to be righteous in front of the Father. Heavenly Father, we thank you, God, for your word. Thank you, Lord, for the amazing word that Luke wrote to us, oh God, that remind us, Father, for your grace. Remind us for your love. Remind us who Jesus is in our lives. God, we ask you to give us strength, Lord, to continue, God, to shine upon people in our lives. Continuous, Lord, na mag-shine yung salita mo sa amin pong mga buhay, sa mga tao na nakapaligid po sa amin. Lord, we can't be able to do anything in this world beyond, Panginoon, sa inyo pong mga salita, sa inyong grace, sa amin pong mga buhay. We are able to stand and speak about your truth because of your grace, O God. We have nothing to boast, Panginoon, sa inyo pong harapan. But by your grace, O God, and your works in our lives, that's the only thing that we can boast to everybody. And we thank you, Father, for your amazing love. We thank you, God, for your reminder, O God. We thank you for your correction. We thank you, Holy Spirit, for your guidance to each and everyone. May your word tonight really penetrate, Panginoon, sa amin pong mga buhay. May your word shine brightly in our lives, O God. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.